Sa bawat pagkaing inaabot natin sa mesa, mula peanut butter, gatas, hanggang sa paborito nating tsokolate, may mga kumpanyang nagtago ng mga lihim na hindi mo gugustuhin marinig. Mga desisyong ginawa sa loob ng boardroom na hindi nakabase sa kaligtasan, kundi sa tubo, pera. Mga email na nagsasabing, just ship it. Gatas na hinaluan ng kemikal, tsokolateng pinaghirapan ng mga batang inalipin, at formula milk na itinuring na pagkakataon ng kahirapan at gutom ng mga sanggol. Sa video na ito, sisilipin natin ang 5 kaso kung saan ang mismong mga higante ng pagkain, mga brand na araw-araw mong nakikita, ay piniling isugal ang buhay ng mga tao kapalit ng pera. Sa Amerika noong 2008, nagsimulang magkasakit ng mga tao sa iba't ibang estado. Nagsusuka, nilalagnat, at nagtatae. Ang diagnosis, salmonella poisoning. Sa una, akala ng FDA ay sa gulay o karne ito galing. Pero nang i-trace nila ang common denominator, nagturo ang lahat sa isang paboritong palaman ng mga Amerikano, peanut butter. Partikular, ang peanut paste na galing sa pabrika ng Peanut Corporation of America o PCA sa Blakely, Georgia. Ang pabrikang ito ay supplier ng peanut butter para sa mga crackers, cookies, ice cream, at maging sa pagkain sa mga eskwelahan at nursing homes. Nang inspeksyonin ng FDA ang planta, nakita nila ang dahilan. Ang pabrika ay marumi. Butas ang bubong, kaya pumapasok ang tubig ulan at dumi ng ibon sa production line. May mga ipis at taga na tumatakbo sa paligid ng mga mani. Ang pinakamalala, nagpositibo sa salmonella ang kanilang mga produkto ng ilang beses. Alam ba ng may-ari na si Stewart Parnell na kontaminado ang produkto? Oo. Sa isang serye ng internal emails na naging sentro ng kaso, nakita ang utos niya. Nang ipaalam sa kanilang manager na positibo sa salmonella ang isang batch ng peanut butter at kailangan pang itapon, nagalit si Parnell dahil sa delay. Nag-reply siya ng 3 salita na pumatay sa mga tao. Just ship it. Inutusan niyang pekein ang lab results. Pinalabas nilang negative ang salmonella test para maibenta pa rin ang produkto. Para sa kanya, ang profit margin ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan. Dahil sa utos na ship it, kumalat ang lason sa buong Amerika. 9 na tao ang namatay. 714 ang nagkasakit, kabilang ang maraming bata. Nagkaroon ng isa sa pinakamalaking food recall sa kasaysayan ng US. Ang mga namatay ay karamihan matatanda sa nursing homes na kumain lang ng peanut butter toast para sa almusal. Noong 2014, inarap ni Stewart Parnell ang hustisya. Hindi siya nakalusot. Inatulan siya ng 28 years sa kulungan. Ito ang pinakamabigat na sentensya na ibinigay sa isang corporate executive para sa food safety violation. Sa korte, sinubukan niyang humingi ng tawad, pero hindi ito tinanggap ng mga pamilya ng biktima. Alam niyang laso ng ibinebenta niya. Alam niyang may dumi ng daga ang palaman. Pero noong araw na iyon, mas pinili niyang protektahan ang deadline ng shipment kaysa sa buhay ng mga batang kakain ng peanut butter sandwich. Ang email na just ship it ay naging death warrant na pinirmahan niya para sa kita. Sa Gansu Province, China noong 2008, nagsimulang dumagsa ang mga magulang sa mga ospital. Ang dala nila ay mga sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Nalito ang mga doktor. Ang mga sanggol ay hindi makaihi at sumisigaw sa sakit. Nang i-ultrasound sila, nakita ang dahilan. Kidney stones. Imposible ito. Ang kidney stones ay sakit ng matatanda, hindi ng mga sanggol, naggatas lang ang iniinom. Habang dumarami ang kaso sa buong bansa, napansin ng mga doktor ang iisang common denominator. Lahat ng mga batang ito ay umiinom ng isang brand ng gatas, Sanlu. Ang Sanlu Group ay isa sa pinakamalaking dairy company sa China. Kilala sila sa murang baby formula. Pero para mapanatiling mura ang presyo habang mataas ang demand, gumawa sila ng daya. Ang gatas ay binubuhusan ng tubig para dumami. Pero kapag nilagyan ng tubig, bumababa ang protein level. Babagsak ito sa quality test. Dito pumasok ang melamine. Ang melamine ay isang industrial chemical na ginagamit sa paggawa ng plastic, pinggan, at fertilizer. Mayaman ito sa nitrogen. Ang mga standard test para sa protein ay sumusukat lang ng nitrogen. Kaya kapag hinaluan ng melamine ng gatas, naiisa ng machine. Akala ng test, mataas ang protein. Pero ang totoo, puno ito ng chemical na pang-plastic. Alam ba ng Sanlo ang epekto? Oo.
Noong mga panahong iyon, naghahanda ang China para sa 2008 Beijing Olympics. Gusto ng gobyerno na maging perfect ang imahe ng bansa sa buong mundo. Walang iskandalo, walang bad news. Kahit na nakatanggap na ng reklamo ang Sanlu tungkol sa mga nagkakasakit na bata, tinago nila ito. Sinuhulan nila ang mga kritiko. Hindi sila nag-issue ng recall. Hinayaan nilang manood ng mundo sa Olympics habang ang mga sanggol sa China ay umiinom ng lason araw-araw. Nang sumabog ang balita matapos ang Olympics, huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na sa buong supply chain. 6 na sanggol ang namatay sa kidney failure. 300,000 na bata ang nagkasakit. 54,000 ang naospital. Ang mga kidney ng mga inosenteng sanggol ay nabarahan ng kristal na nabuo mula sa melamine. Dahil sa galit ng publiko, mabilis na kumilos ang gobyerno. Ang chairwoman ng Sanlu na si Tian Wenhua ay hinatulan ng life imprisonment. 2 lalaki na nagsupply at nagbenta ng melamine powder ay binitay. Bumagsak ang Sanlu at nag-file ng bankruptcy. Pero ang tiwala ng mga Chinese parents sa local milk ay nawasak habang buhay. Hanggang ngayon, mas pinipili nilang bumili ng imported milk dahil sa trauma ng 2008. Hinaluan nila ng plastic ang gatas ng sanggol para lang tumaas ang kita at makatipid sa production. Ang halaga ng kanilang pandaraya, libu-libong magulang ang umiiyak sa labas ng mga ospital. Hawak ang mga sanggol na sinira ng kumpanyang pinagkakatiwalaan nila. Sa tuwing kakain ka ng chocolate bar, ang naiisip mo ay tamis, saya, at comfort. Pero sa likod ng makukulay na balat ng Nestle, Mars, at Hershey's, may isang madilim na sekreto na umabot hanggang sa Korte Suprema ng Amerika. Noong 2005, nagsampa ng kaso ang 6 na lalaki mula sa Mali. Sabi nila, noong mga bata pa sila, hindi sila nag-aaral o naglalaro. Sila ay kinidnap, dinala sa Ivory Coast at punersang magtrabaho sa mga cocoa farms nang walang bayad. Ang akusasyon, alam daw ng malalaking kumpanya na mga batang alipin ang nag-harvest ng cocoa beans nila. Pero nagbulag-bulagan sila para manatiling mura ang presyo ng tsokolate. Sa West Africa, Ghana at Ivory Coast, nanggagaling ang 70% ng cocoa ng mundo. Dito, makikita mo ang mga batang edad 12 pababa. Minsan, kasing bata ng 5 anyos. Wala silang protective gear. Nagbubuhat sila ng sako ng cocoa beans na mas mabigat pa sa kanila. Ang pinaka-nakakakilabot, gumagamit sila ng matatalas na machetes o itak para biyakin ang cocoa pods. Marami sa kanila ang may pilat sa binti at kamay dahil sa aksidente sa itak. Sabi ng mga survivors, kapag nagpapahinga sila o mabagal kumilos, pinapalo sila ng mga bantay. Aminado ang mga kumpanya na may child labor sa supply chain, pero ang argumento nila sa korte ay technicality. Sabi nila, wala kaming direktang kontrol sa mga farms. Bumibili lang kami ng beans sa mga middlemen. Hindi namin pag-aari ang lupa, kaya hindi kami responsable sa nangyayari doon. Nangako sila noong 2001 sa Harkin-Engel Protocol. Natatapusin nila ang child labor, pero 2 dekada na ang lumipas, nandyan pa rin ang problema. Ayon sa report, mahigit 1.5 milyon na bata pa rin ang nagtatrabaho sa cocoa industry. Ang pinakamasakit na katotohanan ay ito. Ang mga batang nagpapakahirap mag-ani ng cocoa ay hindi pa nakakatikim ng tsokolate sa tanang buhay nila. Para sa kanila, ang cocoa beans ay produkto lang na iniluluwas para sa mga mayayamang bansa. Hindi nila alam ang lasa ng bagay na pinagbubuwisan nila ng buhay. Noong 2021, binasura ng US Supreme Court ang kaso laban sa Nestle at Cargill. Dahil ang krimen ay nangyari sa labas ng US territory. Nanalo ang mga kumpanya sa legalidad, pero talo sila sa moralidad. Ang tamis ng paborito mong chocolate bar ay may halong pait. Binili mo ito gamit ang barya, pero binayaran ito ng dugo at pawis ng mga batang hindi nakapag-aral, hindi nakapaglaro, at may hawak na itak imbis na lapis. Sa mundo ng tsokolate, ang Cadbury ay may espesyal na reputasyon. Itinatag ito ng pamilyang Quaker sa England noong 1800s. Ang mga Quaker ay kilala sa mataas na moralidad. Sila ay anti-slavery, pacifist, at social reformers. Nagtayo pa sila ng isang model village na tinatawag na Bournville para sa mga empleyado nila, para siguraduhing maganda ang buhay ng mga gumagawa ng tsokolate nila. Sa mata ng publiko, ang Cadbury ay simbolo ng kabutihan. Puro ang cocoa nila at puro ang konsensya nila. Pero noong early 1900s,
Nadiskubre ng pamilya Cadbury na ang tamis ng kanilang tagumpay ay galing sa isang isla ng mga alipin. Ang supply ng cocoa beans ng Cadbury ay galing sa Sao Tome and Principe, isang kolonya ng Portugal sa West Africa. Nakarating sa kanila ang mga bulong-bulungan. Sinasabi ng mga report na ang mga trabahador sa plantation ay hindi binabayaran at hindi pinapayagang umalis. Sa madaling salita, slavery o pang-aalipin. Para malaman ang totoo, nagpadala ang Cadbury ng sarili nilang investigador noong 1905. Si Joseph Burt. Naglakbay si Burt sa Africa ng 2 taon. Ang nakita niya ay impyerno. Nakita niya ang mga contract workers na nakatali sa leeg habang naglalakad. Nakita niya ang mga batang namamatay sa gutom at sakit. Nakita niya ang mga libingan ng libu-libong alipin na namatay sa hirap para lang mag-ani ng kokwa. Bumalik si Burt sa England dala ang ebidensya. Iniharap niya ito sa board ng Cadbury. Ano ang gagawin ng etikal na kumpanya? Ang sagot, nanahimik sila. Sa halip na i-boycott agad ang Sao Tome, nagdesisyon ng Cadbury na ituloy ang pagbili. Bakit? Takot. Takot silang mawala ng supply ng kokwa. Takot silang tumaas ang presyo ng chocolate bar. Takot silang maunahan ng mga karibal ng kumpanya. Sa loob ng halos 1 dekada, habang alam nilang may mga namamatay na alipin sa bawat shipment, patuloy na dumadating ang mga sako ng cocoa sa England. Makipag-negotiate sila ng tahimik sa Portugal. Pero walang nagbago sa mga farm. Nahinto lang sila noong 1909 nang ibunyag ng mga dyaryo ang eskandalo at napilitan silang lumipat ng supplier sa Ghana dahil sa public pressure. Sinasabi ng iba na noon pa yun, pero ang kasaysayan ay umuulit. Ngayon, ang Cadbury na pag-aari ng Mondelez International ay nahaharap ulit sa parehong issue. Sa mga cocoa farms sa Ghana, may mga dokumentadong kaso ng child labor, mga batang may hawak na itak, hindi nag-aaral at nagkatrabaho sa ilalim ng init ng araw para sa kumpanyang nangakong ethical sila. 100 taon na ang nakakaraan. Sa mundo ng negosyo, may isang kaso na laging itinuturo bilang ang ultimate example ng kasakiman. Hindi ito tungkol sa langis o armas. Ito ay tungkol sa gatas. Noong 1974, isang report ng Yumanig sa Mundo. Ang pamagat nito, The Baby Killer. Ang akusado, ang higanteng kumpanya ng Nestle. Ang paratang, pinapatay nila ang mga sanggol sa third world countries, Africa, Asia, Latin America. Hindi gamit ang lason, kundi gamit ang agresibong marketing ng kanilang baby formula. Para sa Nestle, ang gutom ng isang sanggol ay hindi trahedya. Ito ay isang business opportunity. Ang estratehiya ng Nestle ay simple pero mapanlin lang. Nagpadala sila ng mga ahente sa mga mahihirap na baryo at ospital sa Africa. Ang mga babaeng ito ay nakasuot ng uniforme ng nurse. Tinawag silang milk nurses. Mukha silang medical professionals, kaya pinagkakatiwalaan sila ng mga nanay. Pero sa totoo lang, sila ay mga sales representatives. Ang payo nila sa mga bagong panganak na ina, mas maganda ang formula kaysa sa gatas ng ina. Ito ang pagkain ng mayayaman at makabago. Ginamit nila ang aspirasyon ng mga mahihirap na maging westernized para ibenta ang kanilang produkto. Pero paano mo mapapabili ang isang mahirap na nanay na mahal na gatas kung may libre naman siyang gatas sa dibdib? Dito pumapasok ang The Hook. Namimigay ang Nestle ng mga libreng sample ng formula sa mga ospital at maternity wards. Sapat na supply para sa ilang araw o linggo. Masaya ang mga nanay. Libre pero hindi nila alam ang biological consequence. Kapag hindi nagpadede ang ina sa loob ng ilang araw, ihinto ang produksyon ng kanyang gatas. Matutuyo siya. Pagkaubos ng libreng sample at tuyo na ang gatas ng ina, wala na silang choice. Nakulong na sila sa patibong. Kailangan na nilang bumili ng formula kahit wala silang pera. Dito nagsimula ang trahedya. Dahil mahal ang formula, tinitipid ito ng mga nanay. Imbis na isang scoop sa isang bote, ginagawa nilang kalahati lang. Nadidilute ang gatas, nawawala ang nutrisyon. Ang resulta, malnutrisyon. Namamatay ang mga bata sa gutom kahit may laman ng tiyan. Ang mas malala ay ang tubig. Sa mga bansang ito, marumi ang tubig. Ang breast milk ay natural na malinis at may antibodies. Pero ang formula ay kailangang haluan ng tubig. Kapag hinalo ang powder sa maruming tubig, nagiging lason nito. Libu-libong sanggol ang namatay dahil sa diarrhea at dehydration. Ninakaw nila ang kakayahan ng mga ina na magpakain ng libre at ligtas. Pinalitan nila ito ng isang produktong mahal at nakamamatay.
Ang bawat lata ng gatas na naibenta sa pamamagitan ng panlilinlang ay may kapalit na buhay ng isang sanggol na hindi naman kailangang mamatay, pero naging biktima ng sales quota. Sa 5 kasong ito, isang bagay ang malinaw. Hindi lahat ng may nakalagay na trusted brand ay dapat pagkatiwalaan. Kapag ang kita ang naging relihiyon ng isang kumpanya, ang pagkain na dapat nagliligtas ng buhay ay nagiging dahilan ng sakit, pagkalason, at pagkamatay.